Praise the Lord. Magandang umaga sa mga kapatid. Alam natin ang Panginoon. Praise the Lord. Nandito ba ang mga kapatid na nakapatiran na tunay na asinasan na tayo pula din ay hindi mapipinay sa pagkakas sa Panginoon. Talagang natin ang umasan. Nalululan Diyos sa inyo sa umaga ngayon. Kaya maraming salamat naman sa kapagandang pagkawin na pinatay namin pagawin ko kanta. Yung exalt burning high. Yung pinapakimon po namin dahil yung tumagal ko sa Panginoon 1988, yung po ang pinakanta ng picture. Kaya po namin din nababalikan ko ang unang pag-ibig ko sa Panginoon. At dahil ang Diyos dahil nabawal sa akin na rin ko. Lagi na kung nilipan ni Digomar, sinunod ko sa akin, taas ang kamay ng isa. Yung pinagaling naman. Parang ako po ay yan. Dalawang na ako ng buwan ng asma. Tapos itong lately, itong month na ito, nagawa naman ng diarrhea, UTI, ayun, ang tonsillitis. Dahil ako tumulong sa akin, kain na ng mamaya ng alam. Paglalawin ba yan? Pero hindi makakanda ng mga karamdaman sa ating pagkataguli ng gawain ng Panginoon at sa ating pag-ibig na hindi dapat na kayo kang makakaway ng galing ng karamdaman para tayo maging kaya nandiyan tayo ay patuloy sa pag-ibig. Glory to God, ang ating pong tema ng buwan ng July. Makakunin nyo ang bawat mensahe ng worship service, ng prayer meeting, ng kabataan at bata, panitungkol sa life. Kaya nga yung discussion namin ng talent speaker class, sabi nila, basta parang message natin yan. O parang talaga naging message natin ngayon, iba-iba lang ang tayo naman. So, bawat speaker, paano nila i-expose, paano nila ipapaliwanag ang tunay na mensahe sa mga ito ng glory to God about life. So, kumbaga, sabi ko hindi naman may masama yan dahil maganda nga, bago natin iwan ng July ng glory to God, ay nabubuhog na kayo ng mga salita ng Diyos tungkol sa paliwanag ng ating tema about life. Maging ang tema ng mga kabataan, glory to God. So, talagang pinupunto ng Diyos na sa buwan ng July, tayo ay magdiwala. Bakit kaya? Dahil panahon ng bagyo, magiging sa brown now. So, kailangan maganda sila na dapat kayo nagdiwala. Okay, let's proceed with our topic for today. Okay. Keep the light burning. Kaya, yung ilaw daw ay sa panatilihin natin na nagdiwala. Keep the light burning. Introduction, dahil sa alam mo na portion dito. Pero, gagawin natin mas may impact. Kaya introduction po about the Psalm chapter 18, 20-32, as what the prayer sister, focuses on God's power and provision for David. Ito is the Song of David. Awit ni David. Nung kanyang simulan ang awit na ito, ay nakapokus siya sa kapangyarihan ng Diyos at paano nag-provide ang Diyos kay David. Mababasahin niyo ang kasaysayan ng buhay ni David mula sa pagkabata isang habang isang pastor patungo sa isang dakilang hari ng Israel ay makita niyo kung paano nag-provide ang Diyos sa buhay niya. That's why David ay tinawag na after God's heart. So particularly in times of darkness and adversity, lalong na-appreciate ko ni David ang provision at kapangyarihan ng Diyos sa panahon na kanyang buhay na sa kadiliman at pagsubok. Doon niya na-appreciate. Ito rin na lagi nababanggit. Sa panahon ito ng ating karamdaman, ako pag may sakit, lalo ko na-appreciate ang Lord. Kasi yung gawa niya, nagagamat, nahihirapan ng katawan lupa natin. We can appreciate God is still moving in our lives despite of our sicknesses. That's why when David said, yung kadakilaan ng Diyos, balikan natin yung verse na yan, yung Tagalog sa mga. Isipin ko nung sinulat niya ito ang kanyang laman ng puso. Ikaw o Yahweh ang nagbibigay sa akin ng ilaw, inaalis mo o Diyos ang aking kadiliman. So, ina-appreciate niya na Diyos, si Yahweh ang kanyang light. So, pinapalakas mo, ako lalo sa kaaway, upang tagunan po ang aking maalaw. So, David, as we know, is a fighter, a soldier, kaya napapalaga siya sa mga kaaway. So, just ito ay sakdan ang gawa. What din is sakdan? Excellent. Perfect.
Oh, they said, my God has a perfect works, perfect job, perfect deeds. So, at maasahan ang kanyang salita. So, yung classic faith ang salita ng Diyos. Siya'y kalasad na maumaasa at ang naghahanap ng kanyang kanina. So, protector. Si Yahweh lang ang Diyos na tunay, tanging Diyos lamang ang bagong tagpunan. Yan. So, dahil ang Diyos niya ay pagkatuloy na Diyos at siya nagkakay ng shelter. Then, ang Diyos na sa akin ang bibili naman sa daraanan niya siyang nag-iingat. So, God gave him the strength, and the way is still God, the way, the same God, who guide him on his way. So, dito natin yung awit natin pinag-aaralan niyo ay nakapokus sa kapangyarihan at kondisyon ng Diyos kay David. So, some ways to put the light out. So, ganito natin. Usapan natin, nakakatatlong linggo na tayo kung paano tayo magliliwanag. Usapan natin ngayon, paano tayo magliliwanag. Okay na ba sa inyo? So, pero totoo ko, huwag mong susundin. O paano pag na-realize mo, ginagawa ko, ito yung paraan para mawala ang liwanag. Number one, how to put the light out in your life is hold anger in your heart. Huwag kayong mapapatawa. Dapat galit kayo. Ang sarap kaya ng galit kasi iba yung sinusuyo. Ganun ba yun? So, how to make your life positive or madilim? Huwag kang mapapatawa. Tapos yung galit mo, dyan na yan. Alagaan niya kapag nakikita mo sa Facebook yung mga post niya, ilalo kang magpimpim ng galit. Habang nakita mo umuulat siya nakakali yung mga bagong galit, alagaan mo lang yan. May master na. So, how to, a person, Christian, who's not forgiving, basting ang siya, alam lang ang buhay niya. Kasi kapag ang tao hindi nagpapatawa, diyan na saya, maniwala ngayon. Kasi gusto niya maganda eh. Ang gusto niya mamatay na, maghirap na may nakaabal. So, talagang walang liwanag na makukuha sa iyong buhay kapag ikaw ay nag-hold ng galit. Pangalawa, hindi nga, sabi the same way, if you are holding your anger, you don't forgive. Hindi ka nagpapatawad. Sabi nga, kapag hindi ka nagpapatawad, patuloy kang nasasaktan. Nasunod na tayo na ba? Minsan na magkaroon ka ng misunderstanding, away, kagalit, ay nagpatawad ka, naramdaman mo yung healing. Hindi na wala niya sakit at galit. Nagpatawad ka lang, kaya sabi natin hindi ng tawad. So, when you don't forgive, it hurts. And the light is bleeding. Nagbilitin ng liwanag ng pagkatawad. Then, how to put the light out in our life? Speak against other people. Magsalita ng mga bagay na labas sa iyong kapwa. Yan, magdidilim ka. Diba? Tao na talaga yung tao pessimistic. Tao negatibo, toxic. Ay, dahil kung nalalaman niya, lalo sa mga toxic. Pwede na, wala na sa kaligid ko. Iba lagi siya negative, lagi nakakonta, lagi parang bossy-bossy, parang pamamalahan ni Ari. Okay, yung gano'n, tapos lagi negatibo ang sinasabi sa tao. Wala na nasabi ng positibo. Toxic people. So nakatili mo nga nila, yung sugar na guys, kaya nila, walang lumanan. Then, how to put the light out? Listen to the word and not to the light. Paano pag hindi ng buhay mo, huwag kang makinig sa Diyos, makinig ka sa mundo. Makinig ka sa akin ng tao, believe in yourself. Makinig ka sa akin ng tao, enjoy life. Hindi na ang buhay nila, enjoy life. Pwede na namin gawin mga kasabihin nyo. Pero lagi, nasa Diyos ang tiwala, nasa Diyos ang focus. So, listen to the word and not to God. And your life will be darkened. Masabi mo doon, mga puso sinasabi, mga puso na. So, yan na yan, takbo na sa limutan, nagpapadilim yan, ng takbo ng buhay ng sa Christian. Then, how to put the light out? Turn your backs on those who need God's love. Talikuran mo yung mga tao na kailangan magmahal. Talikuran mo yung mga tao na kailangan ng pagkasa. Talikuran mo na kailangan ng tulong. Those people, talikuran mo sila. Do not be compassionate. Do not empathize with their situation. Then, so be it. They'll be darkened. Didilim ang buhay. Then last, masam na ito, alam ko marami. Some ways to put the light as be self-centered. Sabihin mo lang ang isipin mo. Paano ka mabusog, paano ka makinabang, paano ka laging makasama ng ayuda, paano ka laging tatawagin, i-appreciate, pupurihin.
Be self-centered. And that's the word. That's the pointing out that you will become a dark light. Di ka. Ano bang ilaw naman? Yan meron. Kundido. Diba? Meron tayo kundido. Si Pastor Boyer, shining board. Sabi ko yan, Pastor, di kundi na. Diba sa kontingnan? Dito ba, meron dito sa object na dati kundi. Napakasar kontingnan. O kontingnan dyan, pinatakagan. So kapag kita talaga, ang ilaw na hindi talaga nagliliwanag. Kahit sa mga physical. Let's proceed. So nalaman natin paano magdilim. So huwag natin gagawin niya. Ano po, sinisect ang niya? Alin dyan? Pero sasagot, siyempre. Pero ang tanong yung sarili mo, alin ba dito ang nagawa ko ngayon? O nagawa ko na, o plano kong gawin pala? So alin dyan? Ako meron ako, hindi naman ako perfect eh. Meron ako nagawa dyan na talaga, kung ginawa ko yan, I feel, hindi ako asking, no? Hindi ako nakatulong sa kapwa. So, kung meron sa inyo, nakakatulong na magawa namin na this, surrender in the Lord. So that the light of the Lord will shine upon you. And your light will shine upon others. What does keep the light burning mean? So naman ibig sabihin na keep the light burning. Keep on keeping on. So, ako din kaya makahulog yan. The first point is maintaining hope and faith. Kapag daw pinapanatili mo, ang pag-asa pananampalataya, ikaw ay nagliliwanag. Even when facing challenges, one should not lose their optimism or belief in positive outcome. Sa panahon ng ating mga kalamdaman ng buhay, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kasalatan, kahirapan, kautangan, sa panahon ng kataksilan, rejection, at kamatayan, to let the light be maintained, let's have hope and faith. Diba? Yung mga tao ng Diyos kapag namatayan para wala ng buo, para wala ng pag-asa, diba ang listahan ng namatayan sa unbeliever na namatayan? Mga unbeliever na namatayan, kung makaiyak para wala ng pagbukas, gusto pang tuwan sa buhay. No? Pero mga tao may pag-asa, mamatayan man, mawalan man, still hope, kasi buhay pa ako, may maasa ko sa akin, hope and faith. Pananampalataya at pag-asa. Even if face challenges, you should be optimistic. Positive pa rin. Hindi ka na positive outcome na kahit ng nagpunta. Alam ko, may ibang kahihinatnan. Sila nagagawa ng kamalasan, akala niya, yung nangyari sa kanya ay hindi magandang bagay, para iniyakan mo yun, naging bitter ka, mabalik ka sinisi, sarili mo, ibang tao, sa nagandang niya. Pero afterwards, na-realize mo na yun, nangyari yun, kaya pala nangyari yun. Dahil yung ibang plan ng Diyos na mas positibo. Tama? Sabi nga daw, delay, yung pagkakadelay, sometimes, is a way of God protecting us from danger. Ngayon pakilala na dyan, di-delay, prayers mo, ayaw mo din natin na-delay ang flight mo, di ba? May naman taong makahawag sa flight ng Indian airline. Dahil sa pagkakadelay, hindi siya nakasama, buhay siya. So, sometimes delay is a way of God protecting us from danger. Kaya huwag yung mag-delay, ay, paano na? So, be optimistic. Think about any positive outcome during the negative situation. Sa paano na negatibo, alam ko may positive outcome. Meron magandang gagawin ng Diyos. Dahil gagawin na dyan, wala na mabuting bagay dyan sa Diyos. So, if there is a negative things happening in our lives today, God has to serve a positive outcome still to come. Nanaman siya. So, 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. We remember before our God, our Father, your work produced by faith. Your labor prompted by love and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Sabi ni Paul sa Thessalonians, naalala namin sa mga natin Diyos at Ama, ang iyong gawa dahil sa inyong pananampalataya. Works with faith. Ang iyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang iyong pag-ibig dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoon Kristo. Alam na how to maintain our Christian life? Maintain the faith. Kasi through faith, we can produce good work. And by good work, we can produce the labor of love. And the passion of Kristo natin. If there we have hope, then inspired tayo. Dahil sa pag-asa, may Jesus, may Diyos, may pag-asa tayo na
You know, Christian, ito hindi ko in-advise, but I am mandating it as commandment. Christians should not dream of death. Ay, mga Christian, dapat hindi tayo dapat mamatay. Bakit? Because of our hope. O sino dito nagawa ng karamdaman ng gusto? Lord, kunin mo na mga. Bakit? Paano sasabi ng tao kasi may pag-asa siya na kapag namatay siya, mapahingahan ng lupang katawan niya, there's no pain, then afterwards, glorious life with the Lord, eternal life. Ako yung mga na-anticipate, hindi ako nagtakang mamatay. Excited pa ka ako yun. Wala akong dalas. Dahil kung ngayon sa church, sa work, saan pa na ako nakakatapos sa pala-rito. Lord, joke na. Pero I'm not just saying that, yung mamatayan, hindi yan nilakatakutan. Then, sa mga bagets, sa mga malapit, tinanong ko yung aming boss kasi 7K siya. Kasi nakalala ko kayo tayo niya, mga kabatch niya, mga sabi niya, wala mo na lang yan. Sabi kausap siya, sabi niya, ano sakit mo? Ako, mamatay ka na. Hindi nga naman. Look at your age, sabi mamatay ka na. Nasa loob ng boss ko, sabi niya, okay lang mo, una-una lang yun. O sila, yan ka, gusto ko, nagtandala siya age niya, hindi ba siya yung una na. So ito ang believer ko, how much more you're a Christian, which is assurance that there's assurance of hope of salvation that anytime, anywhere, every place, ay kunin ka ng Diyos, ay we should be ready, we should not be ready. Alam ko ang kinakatakot ko, ako ang pinakapagulit akong pag-message kapag luwag na kayo. Kasi alam niyo, kapag birthday yun, kasi yan, birthday kasi sa mga tao, mag-message ko lang para siya. Pero kapag lagi, alam niyo lahat, kasi lahat yan takot mo. Diba? Ang sarap nung nagugod mo ng pastor, pag pinitsok sa patay, ang mga mensahe ko, panahon! Asyon na kung sinitanggal sa Panginoon. Ang mga tao sa patay, mga buhay yan, di ba? Mga naglalaban. Alam niyo, bibigyan kasi ang pagpunta sa patay. Di ba meron nasabi sa Ecclesiastes? Mas mainam magpunta sa bahay ng namatayan kaysa magpunta sa bahay ng may handaan. Sabi sa Bible. Bakit? Dahil dapat maisip ng isang tao buhay na siya ay mamamatay. Tanong, halimbawa, may best friend ka, birthday niya ngayong gabi. Tapos, meron kang best friend din, huling lagay niya ngayong gabi. Saan ka pupunta? Sa huling lagay. Kasi next year, mag-birthday next year. Ito, hindi naman may birthday. Logically, tama din, ano yung Bible? Pupunta ako sa best friend table, hindi na mag-birthday yun. Ito si best friend, mag-birthday pa next year yun. Sana. Di ba? So, we should remember that our faith keep us strong. And our hope keep us stronger. Kasi kapag may pag-asa ka, nagpapatag yan eh. Kung may pag-asa ka, papagaling naman ako ang Panginoon, there's hope. If ever na hindi ka naman pagaling ng Lord, there's still hope. Tapos na tayo mo, yun ang eternal life. Di ba? Which is which? Kung hindi lang pagaling ka, hindi man, mamatay ka, kunin ka na nga, still, there is another hope, eternal life, and rest from the pain. Di ba? Kaya, gusto natin pag-asa. Hindi ka matatapos sa anong mangyayari sa buhay ko. Nalugi ka man, namatayan ka man, pagpaksin ka man, pagpalit ka man, iwaan ka man. Lahat ng masakit. Kapag hindi pag-asa, handa mo ng talaga rin. Utangan ka man, hindi ka bayaran. Diba? Kasi may pag-asa. So, ang tao walang pag-asa, lahat ang mga natanggap niya, may laging mayroong paghinain, pagreklamo, pagsisisi. Pero kapag inspire mo ito ng pag-ibig, pag-asa, kaya na malalaman. Ano man ang nangyari mo na, to the diversity, you would like David that you'll appreciate God's power and God's presence. Faith enables us to trust in God's promise and guidance. Para tayo daw, nag-i-enable hindi sa atin ang patay ng tiwala sa Diyos, sa kanyang pangako at gabay, anchoring our actions and decisions and believe that God is in control. Kapag ikaw ay di kaya ng pataya, ng pag-asa, diniwala ng Diyos ay in control, you will not be panic.
Tingin mo pa, paano kasi God is in control? Nag-delete doon, 7.1. Di ba? Naturally, magpapalit tayo, di ba? Pero siyempre, God is not questioning the actual reaction during that pandemic, yung mga ganyang ating tragedy. Pero still, we still have hope. God is in control. At yun lang nakita sa Christian, na dumilid doon, dinivert niya yung takot niya sa paghanga sa Diyos. Sabi, God, Lord, you're in control. You can shake the world. Di ba yung mga ganun na talagang pwede mo i-divert yung takot sa tiwala ng ganyan Diyos ko na tayo shake ang mundo. With hope, we embrace the assurance of eternal life and a better future. Nga, kapag may pag-asa ka, niyayakap mo ang kasituhan ng buhay na walang hanggan at magandang kinabukasan. Finding strength and endurance in challenging times, sa mga challenges, pagsubok, problema, mga tukso, kapag yan natin napaglupayan, aanin tayo ng kalakasan at pag-ibis sa panahon natin. Stay alert, stay vigilant, stay alert and vigilant. Kanina, para tayo magliliwanag, dapat sa sarili mo, meron kang pag-asa at meron kang pananampalataya. Pangalawa, from the faith comes the outward, pagiging handa at papagmasid. Kasi kung tatalon tayo agad sa pagbiwanag ka sa sanlibutan, paano ka magliliwanag kung mismo ikaw wala kang liwanag sa puso? So we should start with our heart. We start with that inner soul, that we have the faith and the hope. Then comes, I have the faith, I have the hope in the Lord. Now I should stay alert and be vigilant. Ano yan? It means to stay awake, aware, and prepared. Mapaghanda, gising, at handa. Mapaghanda, gising, at magdialintana. Ngayon yung kanta, ako'y buhay, hindi patay, nakikibatan. Ako'y buhay, hindi patay, nakikibatan. Ako'y buhay, hindi patay, ako'y buhay, hindi patay, ako'y buhay, hindi patay, nakikibatan. So, Christian buhay, talagang mayroong pakibatan. Pero, laging handa. Sa Matthew chapter 24, verse 4, to keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Kaya maghanda kayo, dahil di ko alam kung kailan darating ang Panginoon. Ang tanong, bakit kailangan maghanda kung aking kaligtasan ay secured na? Tanong mo din yan nung bago-bago pa lang ang Christian. Why should be awake? Why should be alert? Kung mayroon na akong kaligtasan, secure na akong ligtas ako. Diba? Dahil nga ba, paano nga ba kailangan para sa akin ng Lord ay maghanda pa ay ligtas na ako. First Peter chapter 5 verse 8, it reminds us to be sober, be vigilant. Why? The devil wants to shake our faith and make us ineffective followers of Christ. Despite na Christian ka na, meron ka ng seal of salvation and assurance that we will enter heaven. Do you know, during our life in this earth, the devil is moving and working. Now, he shake our faith and make us ineffective followers of Christ. Kasi ang pagsusulit natin, bagamat tayo lahat ay ligtas, ang pagsusulit natin ay susulitin sa ating tayo hindi mabuti na hindi. Ano ba yan? Sa faithful servants. So, ibig sabihin, ligtas ng lahat, pero pagdating ng Panginoon sa natawag na yung judgment ng hindi ko yung white phone niya sa mga makasalanan niya. Sa atin, yung Bema. Yung Bema judgment, ito yung rapture. Sa rapture, huhusgahan tayo sa ating mga gawa. Di ba din papasok ang mga corona ng gantimpala? So kapag ang isang tao hindi naging vigilant, hindi naghanda, hindi naging aware sa kanyang buhay Christian, doon sa Bema judgment, wala akong gatang gawin gantimpala. Nag-graduate ka, pero wala akong honor. Ano gusto nyo? Gumaduate na may honor o gumaduate na wala lang? Di ba natin gusto mo lang gantimpala? Pero you know, if a Christian is staying awake and be vigilant, meaning hindi siya pag-ikot, pero siya ginagawa sa Panginoon, na nagpapalingas na kayang pananampalataya. At walang daan, o paraan, o pagkakataon, na kaaway ay ma-shake ang kanyang pananampalataya.
ayon sa kanyang gawa, bunga ng kanyang pananampalataya. So natin, kahit tayo saved na, we should still be vigilant and be aware. What are the way of being vigilant and being aware? Living the life of a Christian, prayers, devotion, attending church, ministry, evangelization, discipleship. Those are the part or the ways how to be alive and being alive. So I'm saying this, that those people who are not praying Christian, and those Christians who are not praying, who are not the devotion, who are randomly, seldomly attending, who have no ministry, malaki ang chance na pwede sila ma-shake ng tao at dumating ang Panginoon, hindi sila nagdala. Kaya, you should still be vigilant and be aware. Amen. So number 1 is maintain the hope and faith. Number 2 is be vigilant. Maging handa kapag stay alert and vigilant. Number 3 is share the light. Kaya ito yung sabi ko, dahil tayo pwede mag-share the light agad na wala ka pang faith and hope sa puso mo at ikaw pa ay nagtitingnan na kaawin. So why do you say that? A stronger Christian, a mature Christian, has the big ability, a big chance to share the light. Paano kung mag-share ng light kung gusto buhay mo madilim? How can you share the light kung gusto ikaw? Duda sa kaligtasan. Di ba? How can you sell a certain product that if you yourself do not use the product? Ay, ganda sa kunis to. Kinamit mo ba? Hindi mo makalagal. So, you can share the light if you yourself has the certain light. So, ang taong na liwanag sa sanlibutan, meron siyang pananampalataya, at meron siyang pag-asa sa kanyang puso, at siya ay mapagbantay. Vigilant and awake. When we being awake, he or she is serving the Lord. He or she is praying. He or she is having the devotion. He or she is attending church. He or she is supporting the ministry. He is involved in the outreach and evangelism. Yes, the Lord does not require us for good works to be saved. You are already saved by your faith. But do you know, in the final judgment, the Lord is requiring us good works. When God said, "Come to me, my faithful servant," halika naman sa akin, tapat na haliwin. So paano maging tapat sa Diyos? To keep watch, to be aware, to be awake. Hindi ba nagpananatili ng Kristiyano? May panalangin, buhay panalangin. May buhay panalangin sa iglesia. May devotion. May pagdalo. May pagsuporta sa gawain. May bahagi sa evangelism and outreach. Okay. So, sabi natin, ang kaligtasan naman, hindi naman pagkalikan. Kaya I can say, in terms of rewards, dito ang pasok ang pagkalikan. Padami ang gawa sa being a positive influence. So, to share the light is being a positive influence. Kaya dapat walang Kristiyanong negatibo. Dapat walang Kristiyanong pessimistic. All Christians should be optimistic, being a positive influence. Maganda ang influence sa kapwa. Offering guidance and being alive. Or sharing one's faith with those around them. Yung magandang influence siya, nagbibigay ng gabay at sineshare. Binabahagi ang kanyang pananampalataya. That's one way of sharing the light. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. If you mag-ilog ng Diyos, diba? Upang pasalamatan niya ang Diyos dahil sa liwanag na nakikita sa inyong buhay. Ito mapasok yung, we are not man-pleaser. Hindi tayo man-pleaser. We should not be man-pleaser. But if you do something that is, if you do something for the Lord, do it. Do your best, and God will do the rest. Di ba? Sa ating paggawa, do not be, huwag kayo may team basis na sabi ng tao, kaya may kapasikan, o kaya masyadong papel, masyadong bida. You know in your hearts what your motive in doing such things, which is excellence in terms of Christ. So, isa ako dahil, diba, sa punto ko lang, kasi ako yung ibong, pag may alam ako, may share ako, hindi ako tatahimik, gusto ko i-share. Ang gusto ko
Kasi alam ko na kapag pinapaya ko sa iba, alam ko mas better ako sa kanya. Kapag ginawa niya yung gawain, mas mapupunod tayo ako pag ginawa ko gawain, alam ko, kaya ko. Ako yun ko yun. Hindi mo talaga, hindi mo nakapag-magaling sa kanya. Pero this is Lord eh. Yung tao to, better na ang galing mo gawin. Pero ano, myself, I can do the best. Nakano ko yun. Sino mo nakapag-magaling sa kanya? Pero ito, nag-iisip sa kanya. Pero sa akin, ang motive ko, yung best lang para sa Lord. Hindi ako bida-bida. That's ang naging outcome. Ang ganda. So, they don't feedback. So, they endorse. Salamat. So, kung baga yung nakikita na mabuting gawa natin, lalo na ginawa natin excellent to the Lord. Babalik yan sa Panginoon. Galing na Lord sa Lord. Galing na, di ba? So, nasa tao din tumitingin at nasa tao din nag-appreciate. No? Tayo ay nag-appreciate ng tao. Tignan niyo yung tao ko, galing na Lord sa Lord. Hindi yung siya. Galing niya mag-preach, ang galing niya kumanta, ang galing niya mag-exhort, ang galing niya mag-lingkod, ang sipag-sipag niya. Appreciate those people, yung gawa ng Diyos sa buhay niya. Yun yung good deeds that gives glorification to the Lord. Sana sa atin, magawin tayo ng ganong heart. Pero you should be aware about it. Still, be sensitive. Huwag kayo maging sensitive. Yung gagawin niya sana, huwag makasagasa, huwag makatapa ang iba para masaktan sila. Dahil gusto ko lang, para mag-test sa pang-skill, maging matayin naman tayo sa pag-ibig sa kanila. Next is the life of Jesus. The life of Jesus incarnate to all believers was to be shared with the world through their words and deeds with the power of the Holy Spirit. So ang ating ilaw na binigyan ng Panginoon, kailangan i-share ito. And I tell you, sa mga nag-isip mo lang, hindi na mag-share, nakakahiya. Pero yung ask the Holy Spirit to guide you, to empower you, to share the word of the Lord. Alam mo naging in-upgraded ko yung strength from the Lord ng being bold in sharing the word of God. Nung kami naging fourth watch. More than 1 year kami naging fourth watch. Talagang couples, hindi kami assigned. Dinala kami sa Cavite City, kami mag-asawa. So kami sa mga baby bus. May dalang sobre. Ito po yun. May dalang sobre. Para lang yan, nakakaral kayo. Ay naman, talagang tama ko nun. Pero hindi ako kasunod ang data ng congregation. Doon ko nakakita ng, you can appreciate those really and sobre. Talagang dapat sa gawain nila. Talagang malalaking infrastructure project ng Fort Watch. So nung ako'y natanggal doon, ako'y malis doon, di na nadala ko yung boldness kasi kanilang natin talaga holiness and service. Kanilang motive. Paglilingkod na may kabangalan. So nakita ko yung hindi mo magagawa mamaran, lalo na sa publiko, nang wala ang gawin ng Banal Spirit. So after nang Cavite, hindi na ako sa Mateo. Hindi na ako Christian, dapat ako sa Baby State. Ano di ba? Nadala ko yung gift na yun. Tumayo ako sa Martina, sa kaya ng Martina ng Talba, dahil sa Source Center. Dala-dala ko yung gift ng Manila Hills. Ang ginagawa ko, pag nakasakay yung mga tao sa jeep, doon ako sa history ko. Ito po, Manila Hills. Sign ng pastor, ginamit ko sa Manila Hills. So, doon mo lang ko yung adat-adat ko. Kaya, during that time, nag-google pa eh. Nag-google pa yung tawag sa akin ng Panginoon. Naging manager ng cooperativa, meron akong board din doon. So, how I manage the cooperative is the way how a pastor manages a church. Parang pastor ako, pinag yung pastor ako. Tapos yung board, nahawakan ko sila ng living in the life na positibo. Pero dati hindi na ako active. So during my life, when I was backsliding, nag-move to yung ministry ng Panginoon. And until I realized, God brought me to this ministry. Ito talaga. Hindi ako yumaman sa real estate, hindi ako yumaman sa pag-abroad. Hindi ako nagtagumpay sa education na sa financial industry. Talaga doon, nabuhalin ako eh. Kasi nung ako yung paldo, nag-check buwan-buwan sa real estate ng 2014. Ginamit yung check ako pag-abroad, nakalimang bansa ako. Doon sa financial industry. Kung matay na ako na akong determination. At pera ko noon. Nung pala makita ko ano ang chance ko yumaman sa ibang bansa. Pero nothing, all things fail. Until I realized, this is my destiny.
No bitterness, no regret. Kasi ang sarap pala na sa buhay mo ito, alam mo na ang kalooban ng Diyos at ano ang destiny mo. Kaya wala akong mga plano, makakuha ng din. Basta ang plano ko sa church, mga sinulaan mga preaching, yung mga plano, pero plano sa mga pansariling buhay. Hayaan ang plano ng Diyos para sa pamilya. Basta magkakato, pag-ano ko part ko. Pero still, my focus is my service to the Lord. The same with this video. Let the light of the Lord shine on you. Wala tayong magandang tamang gawin kundi magdiwala. Sa panahon ng pagkagaling, isipin lagi na liwanag ako. Hindi ako disco-like, napatay sige. Liwanag ako na kailangan natin. In conclusion, to maintain this strong and burning faith, prioritize consistent prayer. So, the suggestion is, para tayo nag-iinit, always pray and study God's Word and active engagement in worship and service. To be strong and to be burning, prayer, devotion of the Word, active worship and service. Cultivating a close relationship with God through these practices will help your spiritual fire alive even during challenging times. Kaya yung mga Kristiyanong aktibo, hindi nilalaya sa mga gawain ng Panginoon, mapanalangin, nag-aaral sa kapal sa salita ng Diyos, kapag dumating ang pagsubok, hindi sila mapipili. Kaya mag-take those use the next question. Among the three main points of our sermon today, which one are not taking yet? Sa tatlong puntos sa ating sermon, alin dito ang liwanag sa buhay? Maintaining hope and faith, staying alert and vigilant, or sharing the light? I wonder if you are now sharing the light, pero wala kang pang hope and faith. Siyempre, mag-isa tayo sa number one. Okay, so, yan ang devotion ng faith ko. Among the three main points of our sermon today, which one you are not living yet? Kaya application question, how can we start living today? Paano ko siya sisimulan? There are closing words. From Psalm chapter 8, verse 28. You, Lord, keep my light burning. My God turns my darkness into light. And just now, and it is something of fire. And the Lord will give us light from darkness. Tayo na po. Tayo din po sa Panginoon. Salamat naman sa umamin po, Diyos. Basbasan po kami, Panginoon, ng mga salita. Pugasan po kami, Panginoon. Nanging salita pa na sa akin na tumagos sa aming mga puso. Hindi lamang ay sa puso, kundi aking ay sa buhay na ikilos na sa Panginoon. Ama Diyos, salamat sa iyong mga sinasahe sa araw nito. Nawa Panginoon ay namin po mapagulay-gulay ito. Lord, just gamitin mo ang faith to encourage, to review what's your word for us today. Nawa Panginoon ang aming pong buksang linggo ay maging sapat na yung salita upang kanyang buhay asa at yung Panginoon, namin pong dalangin ang patuloy mong pag-ingat sa bawat sa na lagi kami masabik sa iyong mga salita dahil yung salita ang nagbibigay sa amin ng liwanag sa aming dawan. Salamat naman pagkain ng Jesus sa Panginoon. Amen.